Good day mga ka-bike-mate! Marami po talaga makikita dito sa Intramuros. Malaking time po ang mo-consume covering lahat. Napuntahan na po natin ang Plaza de Roma, Manila Cathedral, San Agustin Church, Plaza San Luis at Baluarte de San Diego. Ipakita naman po namin yung other part ng bike-mate namin. Tara! Let's go! Silipin muna natin dito yung Japanese Cannon. Isa talagang itong Japanese naval gun na inalis sa kanilang battleship. Noong nag-air raid ang mga Amerikano ay hindi nila ito makita. Mahusay yung pagkakatago nito ng mga Hapones. Itong building sa kaliwa ay ang PLM, pamantasan ng lungsod ng Maynila. Matagal ng libre tuition fee dyan. Sa harapan ng Puerta Real ay maganda at malaking garden. Napaka-evocative ng kapaligiran. Ang garden ay nagbibigay ng magandang atmosphere para sa night events at cultural shows. Ito ang Puerta Real, meaning Royal Gate ay ginagamit ng Gobernador General para lamang sa mga okasyon o marangal na prosesyon. Ito ay nakaharap sa nayon ng Bagong Bayan na ngayon ay Rizal Park. Itinayo noong 1636, ang gate ay nawasak sa panahon ng British invasion ng Manila noong 1762. Ang Puerta Real ay binomba ng husto noong labanan sa Maynila noong 1945 na nagresulta sa napakalaking pinsala. Ito ang itsura sa loob ng gate. Sa kabila ng gate ay intramuros na. May chambers sa magkabilang side. Para saan naman kaya ito? Ano kaya ang purpose nito noon? Medyo spooky. Panikin natin ang pader. Maganda rin ang ambience dito. Kaya pala marami kami nakikitang nagde-date dito. Mabuti na lang at na-restore at na-maintain ng Intramuros Administration ang mga lugar na ito. Nagkaroon tuloy tayo ng idea kung paano ang sitwasyon noon. Ang Club Intramuros Golf Course ay nakapalibot sa buong pader ng Intramuros na dating tubig o moat na tinatawag. Na-preserve ng golf course ang space para makita ang ganda ng mga pader. Balik na po tayo uli sa loob ng Intramuros. Sa kaliwa po natin, makikita ang building ng Dole. Papanik po tayo sa Baluarte de San Andres. Yung structure sa kaliwa ay dating barracks ng mga sundalo. Kung mapapansin ninyo, may mga rampa para itulak ang mga kanyon malapit sa pader. Kapag pinuntahan mo yung watchtower, matatanong mo yung National Museum. Maninipis siguro sundalo nun. Halos di ako magkasya. Sa kaliwa natin ay ang Manila Bulletin Building na dating Iglesia de San Nicolas de Tolentino. Kung nais ninyong malibot ang Intramuros, pwedeng nakakalesa for 1,000 pesos sa loob ng 1 oras at maximum na 6 na tao. Dito ata sa Baluarte de San Francisco de Dilao, inipon lahat ng natitirang mga kanyon. Sa likod nito nakatayo ang Bailey Hotel at ang Mapua Institute of Technology. Bago tayo makarating sa Puerta del Parian, ay madadaanan natin ang Lyceum of the Philippines University. Ang Puerta del Parian ay isa sa mga lagusan ng Intramuros noong panahon ng Kastila. Sa gitna ng hardin, makikita mo ang isang maliit na plaza na nagtatampok ng mga bus ng 5 signatories ng Bangkok Declaration na naging daan para sa pagtatag ng ASEAN noong August 8, 1967. Ang magandang hardin ay tinatawag na Rebelin del Parian Garden. Nagsilbi rin itong pamilihan bago makarating sa gate. Karamihan sa nangangalakal dito ay mga inchik na may tinda ng kung ano-ano. Sabi nga ng guide, ito raw muna ang pilihan bago pa nagka-Divisoria. Pupunta na tayo sa site ng Pasig River. Madadaanan natin ang Colegio de San Juan de Letran sa bandang kaliwa at ang Baluarte de San Gabriel sa kanan. Hindi na namin napasok ito. Babalikan na lang namin yan sa susunod.
Ito yung part ng wall na nakaharap sa Pasig River na hindi na masyadong na-restore. Marahil ay masyadong malaki ang pinsala nito noong panahon ng giyera. Under restoration pa ang Aduana Building na nagsilbing central bank noong unang panahon. Nagpasya na rin kami na pumunta ng Binondo para madaanan ng Filipino-Chinese Friendship Bridge. Marami rin namamasyal dito. Nag-chill out at picture taking. Hindi rin masyadong marami ang sasakyang dumadaan dito. Marahil ay medyo maluwag na sa Jones and Rojas Bridges. Na-realize lang din namin na marami na rin palang mga bagong building na itinatayo sa Binondo. Nagta-transform na siya into new business district. Tumbok nito ay San Fernando Street. Kapag kumanad ka, diretso na ng Binondo Church. Ikot lang tayo pabalik ng Intramuros. Pabalik na tayo ng Intramuros. Daanan natin yung kabilang side ng tulay. Tanaw na rito ang Manila Cathedral. After nito, diretso na tayo ng Fort Santiago. Nakapasok na kami. May entrance fee na 75 pesos. Pwede ipasok ang bike. Advisable na akayin na lang muna dahil maraming tao. May tunnel doon, papunta sa chapel. Nakatabi ng ruins ng American Barracks. Ang daming tao. Hassle kung dala namin yung bike. Maganda at relaxing din yung garden o park sa gitna. Papasok na tayo sa loob ng Fort Santiago. Iniayos na nila ito na maging park at pasyalan. Maraming Instagrammable spots dito. Medyo maluwag na at pwede nang sakyan ng bike. Ang Fort Santiago ay ipinangalan kay St. James na patron saint ng Spain. Naging pangunahing depensa ito ng mga sumasalakay galing sa dagat o sa Pasig River. Mag-park lang muna tayo. Katabi nito ang entrance sa Paseo Soledad. Itong promenade na ito ay recently lang na isaayos. Tanaw dito ang Pasig River at Binondo District. Dati raw itong daanan ng mga residente papuntang Binondo at Quiapo. Punta na tayo sa Baluarte de Santa Barbara. Binabantayan nito ang tukana ng Ilog Pasig. Ang mga kanyon ay orihinal na nasa tuktok, habang ang mga silid nito ay nagsilbing imbakan ng mga armas at pulbura. Ang Fort Santiago Dungeon ay isang sagrado at makasaysayang lugar. Hindi bababa ng 600 na katao ang namatay sa loob dahil sa torture. Ang dungeon ay ginamit na kulungan noong panahon ng mga Kastila hanggang World War II. Pagkatapos mong gumapang sa isang maliit na pasukan, makakaramdam ka ng kakaiba dahil sa liit ng lugar o
iniisip mong maraming namatay sa loob. Ang hirap ma-imagine na sa loob ng maliit, mainit, maalinsangan at basang lugar ay pinagkasya ang mahigit na 600 na katao. May mga estatwa na naglalarawan ng itsura ng mga nakakulong noon. Bahagyang nasira ang mga kulungan sa panahon ng matinding pagbomba sa Intramuros. Hanggang sa 70% ng mga pader ng piitan ay muling itinayo at pinalakas. Bago ang muling pagbubukas nito noong 2020, iniwasan ng mga gwardiya ang piitan dahil nakakarinig umano sila ng mga nakakatakot na hiyawan na lumalabas sa piitan sa gabi. Ang hindi mabilang na mga multo na nagpapakita ay naiulat din sa site. Sa tabi mismo ng pasukan sa piitan, isang puting krus ang nagmamarka sa mass grave ng 600 na kataong biktima na nakulong sa loob ng piitan ng Fort Santiago. Pumanhik kami sa Falsa Braga de Santa Barbara para mag-break. Matatanaw mo rin dito ang kondisyon ng Pasig River. Medyo luminis na kumpara dati. Ang Raha Sulaiman Theater ay dating infantry quarters ng Fort Santiago, ngunit nawasak ito noong 1945. Ito ay inayos noong 1967 at ginawang open-air theater para sa paggamit ng Philippine Educational Teacher Association o PETA. Sa paglibot namin ay nakita namin ang rebulto ni Rizal sa isang silid. Ang silid na ito ng paaralan ng mga sundalo ay ginawang selda at kapilya para kay Dr. Jose Rizal. Dito, noong umaga ng December 30, 1896, ikinasal si Rizal kay Josephine Bracken bago dalhin sa Bagong Bayan. Inabot na tayo ng dilim. Mukhang marami pa rin namamasyal dahil maganda ang pailaw. Medyo malabo ang kuha ng camera. Nalimutan ko i-adjust ang setting para sa pangmadilim. Balikan natin ang ibang mga sites. Tingnan natin kung ano itsura sa gabi. Palacio del Gobernador, Manila Cathedral, Ayuntamiento, papunta uli ng Binondo Intramuros Bridge. Wow! Ayos! Ang ganda ng pailaw!
Diretso lang, then kanan hanggang makaabot tayo sa Juan Luna Street. Pabalik uli tayo ng Intramuros via Jones Bridge. Madadaanan natin ang Old at New Binondo Chinatown Arch. Ito na yung Jones Bridge. Sayang hindi nakuha ng maganda yung mga old lamppost. Nakabalik na kami sa loob ng Intramuros. That was nice. Hanggang dito na lang ang aming bike date. Hanggang sa susunod. Salamat! Thanks for watching! Please like, share, and subscribe. You can watch our other videos here. Until our next bike date, bye!